May public-private partnership o PPP for 16,000 classrooms. Kaya lang, sa Luzon ito lahat itatayo. Bakit? Itong 16,000 classrooms ay gagawin under PSIP Phase 3 o ang PPP for School Infrastructure Project ng DepEd para mabawasan yung 165,000 classroom backlog. Base sa report ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2, nasa 2,000 schools ang nag-implement ng multiple shifts noong school year 2023 to 2024 para lang ma-accommodate ang mga estudyante sa gitna ng kakulangan ng mga classrooms sa bansa. Ang location sites ng PSIP 3 ay sa Metro Manila at 7 pang regions sa Luzon. So bakit nga wala sa Visayas at Mindanao? Sabi ng DepEd, under PSIP 4 and 5 pa kasi yon, which are both still in the pipeline. Actually, concern dito si Senator Bam Aquino. So yun lang ang concern ko na rather than having it spread out at the same time, we're limiting it to areas. Again, in consultation with the economic team, we are preparing for a possible pivot of PSIP-4 to include Mindanao na kagad dyan. Focus ng classroom construction ang dense urban areas. Since limited ang space sa areas na to, magtatayo ng low and medium-rise buildings para ma-maximize yung space. Package na rin ang dapat ma-deliver. Meaning, ang dapat ma-turn over, aside from disaster and climate-resilient classrooms na may proper air ventilation, dapat may chairs and tables, toilet for every 40 students, at accessibility features na. When can we expect these? Mga 2 years pa. Sabi ng DepEd, target na matapos ang classroom construction by March 2028. Yung bidding kasi magsisimula pa lang this March. Kung 2 years pa sa Luzon, yung mga classroom kaya sa Visayas at Mindanao kailan magagawa kung nasa pipeline pa? For sure, kailangan din nila yun. Well, aside raw sa PPP, may other modalities pa para mapunan ang classroom backlog, tulad ng pakikipag-partner with local governments through Department of Public Works and Highways and classroom leasing. Ikaw, hopeful ka ba sa plano ng DepEd para mabawasan ang classroom backlog? Let us know your thoughts sa Rappler app.